Ay, nako, magandang araw po sa inyo lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, pag-uusapan natin ngayon, i-update natin ngayon. Nasa na po ba talaga si Cabral? Bakit wala po talagang libing? May nakita po ba kayong libing? May nakita po ba kayong buro? O ano man, no? Ayon po kay Atty. Vic Rodriguez, ay tila yata sinasabi niya, patay-patayan daw ata tong si Cabral, no? Kasi alam naman natin, bandang huli, nalalaman natin ang katotohanan. Sa huli kasi, alam mo, pag na-overwhelm tayo sa dami ng problema, sa dami ng balita, sunod-sunod, pero magpahinga ka sandali, malalaman mo kung talagang yung kasagutan bandang huli, no? O kayo ngayon, sa bandang huli ngayon, na alam nyo mga issue ngayon na todo takip, na at harap-harap ang pitatakpan, lahat na nangyayaring issue, pag may lumabas, pitatakpan nila. Pag may kakanta, sasabihin sinungaling. Kayo, overall, nakasaksiyan nyo, kayo, naniniwala ba kayo na si Cabral ay buhay pa o katsugi na? Ha? Lagay nyo nga dyan sa baba at syempre bago tayo magsimula kay Tony Vic Rodriguez, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like. No? Kayo, naniniwala ba kayo na talagang si Cabral ay gurgur na at talagang wala na sa mundong ito? O baka naman siya sabi ng iba, chismis ha, chismis lang to. Huwag nyo paniwalaan. Baka daw kasama ni Bonoan, kasama ni nagkita daw sino yun? Yung sekretary ngayon ng DPWH, si Vince, no? Baka daw niluluto na, no? Baka ganyan kasi syempre napakasela nito eh. Si Cabral talaga ang pinakapunot dulo dito. Kung hindi siya nawala, huli na ang big fish. Lagi na lang ganito eh. Pag mahuhuli na ang big fish, may mangyayari kakaiba. May takipan mangyayari. Di ba kay Senador Marcoleta, unang-una, mahuhuli na big fish eh. Bigla nagpalit ng liderato. Ha? Biglang sabi si Ping Lacson daw ang blue ribbon. Wala naman pala ginawa tong matandang to. Di ba? Hanggang ngayon, wala accomplishment sa Blue Ribbon. Meron ba? Ilagay nyo nga sa baba kung talagang meron accomplishment itong si Lacson sa bilang Blue Ribbon. Kayo nga magsalita, baka sabihin nila, iniimbento ko lang eh. Kayo magmamasid, kayo mga nakakita, di ba? Kayo mga nanonood. Alamin nyo nga, tignan nyo kung may itong si Lacson, may accomplishment ba to sa Blue Ribbon? Tignan nyo nga. Oh. O ngayon, dito tayo po. Nasaan na pala ba si Bonoan? Yeah? Ito dapat mga main character eh. 'Di ba? Mga dapat si Pangandama, si Olivar, 'di ba? Ayon kay Vic Rodriguez, hindi ganyan sa akin. Lalo-lalo si Bonoan, 'di ba? Anak ng tete, ang dami-daming iimbestigahan. Ha? Na pwedeng tanungin. Siyempre yung dating nakaupo sa DPWH, sino ba 'yon? Eh di si Bonoan, nasa na ba? 'Di ba? O eto, pagsasadula lang to ha, pagsasadula. Etong larawang ito, hindi totoo yan. Pagsasadula lang yan. Dapat ganito gawin. Nasa airport pa lang hulihin. Di ba? Ang galing-galing, pag kay Pokis, huli ka agad. Ang bilis yun. Di ba? Walang sabi-sabi. Huli ka agad. Kay Duterte, huli ka agad. Kay Kibuloy, huli ka agad. Pagdating dito sa mga to, napakasailan, ni tanungin, hindi naman pinapahuli namin eh. Ang ginagawa lang, tanungin, i-hold. O, sandali, wag ka ba lumabas. Pigilan sa airport. Ito, parang ganito, pigilan mo sa airport ng ganito. O, wag makalabas. Tanungin, teka lang, marami pa kami itatanong sa'yo. Dahil ikaw ang secretary, hello, ng DPWH. Di ba? O, naniniwala ba kayo na dapat talaga tanungin si Bonoan? May kinalaman to? Ito, painggan natin si Atty. Vic Rodriguez. Ating pampublikong diskurso, mabigyan kayo ng karagdagang kaalaman at magkabayan kayo sa pagbuo ng inyong opinyon, kuro-kuro at magkaroon kayo ng matibay at matapang na paninindigan bilang ating ambag sa pagbuo ng isang patas na lipunan. Maging bahagi sa mga mahalagang usaping panlipunan. Sana ay patuloy kayong sumunod sa akin, mag-follow sa Facebook, magpatuloy po kayo mag-komento, mag-react, mag-like, mag-share. Importante po yung share. Ganon din po sa YouTube, patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment, mag-react. At sa TikTok, sana ho, patuloy pang lumakas ang lahat ng ating pahina. Itong TikTok, sana ay marami pa ang mag-follow at mag-like. So ito po yung ating topic ngayon, yung hocus pocus. Wala po eh. Wala naman pong masama. Hindi po seditious yung ginawang mga pahayag ni General Pocus. Meron po siya mga abogado, si Attorney Levi Baligod, si Attorney Bobet Torion, si Attorney Ferdinand Topacio, si Attorney Virgil Garcia, dati rin pong Brigadier General yun. So marami, kayang-kaya nila itong labang ito. Ang linalagay lang po natin sa konteksto, hindi tama yung ginawa sa kanya na inabangan pag-uwi, available naman. Pwede mong abangan sa bahay.
pagdating doon, sir, pasensya ka na, meron ka ng warrant, kinakailangan ka namin dalhin sa korte, pari ka bang sumama? Sasama naman eh. Wala namang indication na flight risk siya eh. Umuwi nga eh. Kung flight risk yan, di nagpa-delay-delay pa yan at naghanap pa ng ibang mapapasyalan siguro. Ano? So malinaw po doon na walang pinagkaiba itong kasalukuyang batas natin sa inciting to sedition o yung sedition mismo, whether Article 142, yung inciting to sedition, or Article 134, sedition mismo, o Article 29 o Act 292 rather ng Philippine Commission 1901 na batas, yun po yung pinagmulan niyan. Ang layunin nito, titilin ang ating karapatang magpahayag, to suppress, to intimidate. Pero ibang-iba po yung panahon ng ipinasa ito eh. Tayo po ay nasa ilalim ng Amerikano. Tayo po ay colony ng Amerika noong 1901. Ngayon po, 125 years after, weaponized pa rin po itong batas sa inciting to sedition, Article 142 ng Revised Penal Code, or sedition, Article 134, o di kaya, yun nga, yung pinagmulan kasi nito, yung Act 292. Dapat yung sedition na ipaskil sa mga pagmumukha ng mga politiko na hindi makaunawa dyan eh. Nakakala nila pag may nagrarally o nanawagan ng parang na opinion, akala nila sedition na yon, di ba? Parang lumalabas tuloy, bawal na magsalita, di ba? Ng saloobin ng Philippine Commission. No? So para po kayo ay magabayan, wag ko kayong matatakot. Wala pong seditious doon sa ginawa ni General Romeo Poques. Wala. At yung pagtatrato sa kanya, ang layunin lamang ho doon ay budulin siya, lansiin siya, takutin siya. Eventually, ang kanilang ultimate goal, tumahimik ka na. Pero hindi po nila kilala ang pagkatao ng Major General Poques. Sundalo po yun, PMAR po yun, nag-training po yun sa academy, habang nasusugatan, higit pang tumatapang. So he will not submit to their deception for him to surrender and stop with his advocacy calling for transparency and accountability katulad din ng hakbang ng maisog. Para malinaw tayo. Tuloy po tayo sa isa pang mahalagang issue. Ito po ay, by the way, kanina po bago tayo nag-live, titingnan ninyo na matamlayo talaga, sick man of Asia na po tayo eh. Ang palitan po kasi kanina, ang trading ng dolyar, $1 to peso, umabot na po sa 59.35. Yan mo, 59.30 pa. Yan yung refleksyon na kung saan itong panahon natin ay talagang bagsak. Ayaw tanggapin ng spokesperson. Nagtatakipan pa rin. Di ko lang po alam magkano nagsara ngayon. 59.35 na po ang palitan. Kung bibili po kayo ng dolyar, baka sa isang linggo, 61 na bigla yan. Kailangan po kayo maglabas ng 59 pesos and 35 centavos para magkaroon ng isang dolyar. Ang laki po nito. Lumipas na po yung peak ng remittance, hindi po na temper, hindi po na control, hindi po nag-slow down. Hindi po lumakas o sumigla ang piso. 59.35 na po. And kung meron tayong mga bankero na nanonood, sana ipaki-feed po nyo sa akin magkano tayo nagsara ng trading today. Ang isa pang importante, para matigil itong panghuhukus o deception, hindi lamang ang ginawa nila kay General Poques, kinakailangan po talaga, we have to destroy corruption. We have to destroy corruption. Kailangan po, sariwa pa naman ang taon, we are only on the 6th day of the year, that's why I purposely have to do live with you today habang magabayan pa ho kayo. Dahil syempre bibisi po kayong lahat, bibisi tayong lahat. Habang meron pa, sariwa pa yung pagbubukas ng taon, we have to destroy corruption. How? Palitan po natin yung ating mindset, yung ating psychology, yung ating approach about corruption. Hindi po ito normal. Diba? Dapat ang trato natin sa corruption, shocking. Tama. Nakakagulat, nakakagimbal. Parang ngayon, wala lang no?
ang sisisihin pa nila yung mga naghahalongkat ng korupsyon. Yung sisisihin nila, yung pagkagagalitan nila. Yeah? Yung mga gustong tumuklas ng korupsyon, yung pa yung papipigilan nila, ikukulong nila, kakasuhan nila, yeah? Yun pa. Nakakadiri, nakakagalit. Pero yung mga nangurakot, wala. Yung mga pinangalanan, wala. Walang patawag. Hindi yung din, normal yan. Then, ganyan talaga kalakaran. Huwag po, sapagkat pag yan ay patuloy pang lumaganap, sasadsad po ang ating bansa. The stakes are way too high for us not to recalibrate our psychology, our frame of mind, our mindset pagdating sa korupsyon. We have to destroy corruption. Much as it was the centerpiece of my political campaign nung nakaraang eleksyon last year, yung war on corruption, patuloy po ang aking advokasya kasama ang Hakbang Maisog, kasama ang Save the Philippines Coalition. We have to destroy corruption. Kinakailangan din magsimula sa atin sa mindset. Huwag po nating iangat yung ating tolerance sa korupsyon. Huwag po nating isiping normal yan, ganyan ang kalakaran. Hindi, madiskarte Pilipino, dumidiskarte lang yan. Hindi o. Ang gustong makita ng Pilipino, ang nakaposas, si Manny Bonoan. PNP, hanapin nyo si Manny Bonoan. Si Manny Bonoan, ang iposas ninyo, Oh, yan, ito ha. at ipakita ninyo yung larawan sa sambayan ng Pilipino. Parang ganito ba? Attorney B, parang ganito, pakita mong ganda ka ganito. Di ba? Hindi naman si Bonoan to kamukha lang. Ito. Parang ganito ba? Ipakita nyo. Kasi nagkataka ka sa gobyernong ito, no? Hindi nila, dapat si Bonoan ang isa sa mga main character dito, ayaw nyo imbestigahan, nasan, ayaw nyo hanapin, ayaw tanungin. Yung mga vlogger naman ni BBM, wala kayong sagot kay Bonoan? Kasabihin nyo, wala pa namang kaso yun eh. Bakit? Kakasuhan ba? Tatanungin! Hindi ba? Niloloko na tayo ng mga to eh. Nahuli ninyo yung Manny Bonoan. Ang imbestigahan ninyo yung Mina Pangandaman. Ang imbestigahan ninyo yung Yusek, dating Yusek Trigib Olaybar. Yan ang pusasan ninyo. Yung dating Yusek Adrian Bersamin. Yan ang pusasan ninyo at iparada. Diba? Yan ang hinihingi ng taong bayan. Hindi yung mga kakampi ng sambayan ng Pilipino na nagpapayag ng saloobin ng mga Pilipinong merong maliit o kaya pakiramdam mo nila wala silang tinig. Yun po ang inyong pusasan. Yun ay isang malaking accomplishment. Hindi po yung taong nagsilbi majority of his life, nagsilbi po yan sa pamahalaan bilang sundalo, miyembro ng Armed Forces of the Philippines, pumasok at graduate ng akademya ng PMA. Hindi po yan accomplishment. Yan po, ipinakikita lang ninyo. Ito pong matagal na namin panawagan eh. Sa mga nagbubuwis ng buhay, ito po'y relevant ito. Kahit anong topic, relevant po ito. Hindi po accomplishment na mapusasan ninyo yung minsan nang nagbuwis ng buhay sa pagkatao. Hindi, accomplishment sa mga BBM vloggers yun. Isa na, napusasa na. Wala silang pakialam sa taong bayan na apekto ng flood control na to. Sila dumidepesa sila dun sa lahat ng lalaban sa flood control at titirahin nila mga DDS. Yun ang gawain ng buhay ng mga vlogger ngayon ng iba. Hindi lahat. General Omek Pokis. Ito po ang pusasan ninyo. Ito ang gustong makita ng mga Pilipino. Hanapin ninyo yung mga nagnakaw ng trilyon-trilyon piso. Kilala naman ninyo eh. Yung minsang nagbuwis ng buhay, papasok ng bansa, sinalubong nyo ng posas. Yung nabubuhay sa buwis, kagaya ni Manny Bonoan, pinalabas ninyo ng bansa. Ayun, totoo. Real talk yan. Real talk yan. Kalagitnaan ng investigasyon, hello, sekretary ng DPWH dati yan, pinalabas nyo, hindi nyo pinalabas, hinayaan nyo lumabas ng bansa. Bakit? Walang kaso. Hindi naman may kaso eh. Wag lalabas kasi tatanungin. Di ba ganyan kay Saldico? O ano yung tinira kayo ni Saldico? Kung di pala kayo titirahin ni Saldico, hindi nyo pakakasuhan si Saldico. Di ba?
taong bayan na nagpa-please sa inyo. Si Saldi ko, please, i-hold nyo na. Hindi nyo ginawa. Yung tinira kayo, doon nyo lang ginawa. So, ibig sabihin, mas mahalaga pala sarili nyo kasi tinira kayo, umaksyon kayo, kaysa yung taong bayan, ninakawa na. Mga kababayan, kayo po maging husga, kayo po maging hukom. Yan ba'y meron ba tayong hustisya? Patas ba yung tama ituturing? Yung ating mga miyembro ng military na nagpatuloy na yung mga militar naman, kayo naman, makiramdam kayo. Hindi po pinagilingkuran natin yung nakaupo, kundi yung kung bakit sila nakaupo. Yung taong bayan. Yun lang po ang pakiusap ko. Sana makita nyo po. bubuwis ng buhay. Yung mga kabaro po ninyo, minsan ding nagbuwis ng buhay. At hanggang ngayon, handa silang magbuwis ng buhay. Kaya nga yung advokasya niya ni General Pocis, di ba? Kagaya rin na hakbang ng maisug, calling for transparency and accountability. Wala, ayaw nila. Sisigaw sila transparency pero ayaw pa rin nila. Ayaw nila. Kay Libisi nga na, naglabas ng Cabral Files ayaw nila maniwala Sinabihan ba naman Libisi file? O ibig sabihin, ayaw mo ng transparency. Yeah? Kasi kung transparency ka, yung ilalabas ni Libiste, kalaban mo man yan o hindi panig sa'yo, papayag ka maisa publiko yan at ibabangga mo dun sa meron sa DPWH. Hanggang ngayon, wala yata January, ano na ngayon, di ba? Wala pa yan. Asa si Vince? Nagbabakasyon pa rin ba sa Paris? Asan ba siya? Umuwi na ba yan? Hoping, aspiring to have a good and clean government and governance. Wag ho ito ang inyong sundin. Para naman kayong hindi Pilipino Hulihin ninyo itong mga ito. Kilala naman ninyo Ito ang bigyan ninyo ng posas. Kilala naman ninyo Paulit-ulit nating babanggitin ng mga pangalan. Yung ginawang poster boy ni Ping Lacson, dati yung hepe sa PNP, yung congressman, ano pangalan nito? Lagi ko nakakalimutan ito Yung congressman ho ng Mindoro, bakit hindi ninyo makasukasuhan? Di ba? Bakit hindi ninyo makasukasuhan itong congressman ng Mindoro na ginawa pong poster boy ni Senador Ping Lacson? Naku, ano asawa dyan kay Ping Lacson? Ping, ba't tahimik ka ngayon? Paliwanag mo lahat ng ito. Ikaw inaasahan namin, Blue Ribbon kaya. Ang korupsyon ng Ghost Flood Control Projects at Substandard Ghost Project. Congressman Arnan Panaligan. Di ba? Yan ang ating hanapin. Yung mga binunyag ni Marine Sergeant, ito rin ho si Marine Sergeant nagbuwis din ho ng buhay dati Marine Sergeant Orly Gutesa. Asa na yung Mark Tiksay? Nasa na yung John Lloyd. Ponyong Gabonada. Si John Lloyd, ano ba? Hindi John Lloyd Cruz Si John Lloyd, isa, yung bagman ata. Huwag na ho natin hanapin si Cathy Cabral. Di natin alam kung buhay o nagpapatay-patayan. Galing talaga nito, no? Pero alam mo, may totoo dyan talaga. Parang si Cathy Cabral, buhay o nagpapatay-patayan. Natawa ako sa'yo doon, Atty. Vic, Ano? Nasaan yung Amina Pangandaman? Nasaan yung John Paul Estrada? Ito ang dapat ninyong hanapin. Ayun, John Paul Estrada pala. Ito yung dapat ninyong pusasan. Ito yung naisang Pilipinong makita. Hindi po yung nagpapahayag ng saloobin. No? Punta po tayo sa isang napakahalagang topic din. Dahil nais po natin talagang ituloy, we have to destroy corruption. Kailangan tayo magtulong-tulong rito. No? Meron nag-comment, kuratong semento. Kuratong iba naman yung kuratong. Lakso, no? Kaya pa rin kang... Tuldukan na ang dynasty at political patronage. That's how we destroy corruption. Angat po natin yung wag po yung threshold natin, wag po yung pasensya natin sa korupsyon. Wala pong mangyayari sa atin. Ang iangat natin yung ating demand and expectation for a clean and honest public governance. Pag may nakita tayong korupsyon,
sumigaw kayo, Tama. mag-ingay kayo, magsumbong kayo. Tama, naintindihan po kayo. Kanino tayo magsusumbong? Yung pinuno ng korupsyon na sa Malacanang. Hindi niya kasi kung yung pinuno na yan, kung talagang nais niya na ito ay imbestigahan, pangingialam na siya. Uutusan niya na si Lacson, mag-imbestiga ka. Kayo, mga dyan, tulungan niyo ako. Mga nakakaalam ng flood control to, pumunta sa opisina ko, magtulungan tayo. Dapat magkaganyan yan. Hindi ang bubuo ng ICI. Hindi natin mag-iimbestiga. Makikipag-cooperate siya sa mga, libiste, alika dito. Alika, patawag kayo sa opisina ko. Ano yan meron ka? Pati niya, ibangga natin sa GAA, ibangga natin sa NEP. Ano ba meron kayo dyan? Ganon. Hindi yung sasabihin ng palasyo yung spokesperson yan, libisti file, hindi sinungaling niya. Ang dami pinsasabi. Social media, mag-ingay po tayo. Mag-ingay po tayo sapagkat napapansin na po ng buong mundo ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. Ano ang pruweba? Alam mo ninyo, nagpalabas yung CNA Insider. Yung CNA Insider is a Singaporean Public Broadcast Service. No, yung CNA. Ibig sabihin, based sa Singapore po ito. At napapansin nila, talagang lagpak, matamlay at napag-iwanan kulelat po tayo pagdating sa larangan ng turismo. Bakit? Noong June 2025, sa kanilang report, CNA po ito CNA, hindi po local. Yung mainstream natin, wala na po yung kasabwat yan. Aparato ng pambubudol yan. Aparato po ng hokus ang mga mainstream media except for a handful. No? June 2025, ang Pilipinas kasi ay narank o nabigyan ng grado bilang the least safe, pinaka-unsafe country to visit in the world by a Canadian travel firm, Hello Safe. Ito po ay inilathala ng CNA. Ano? Ang linabas nila, ang Pilipinas daw ho ang least safe. Ito po yung CNA. Ano po ulit yung CNA? Ito po yung Singaporean Public Broadcast Service. No? Bukod dyan, meron pong naging column yung Straits Times. The Straits Times, Singapore-based din po ito. Ang sumulat po nito ay Pilipina. Kilala ko po ito, nag-meet ko na po ito nung araw, si Mara Cepeda. Mara used to write with Rappler. Ngayon po ay sumusulat na siya sa Singapore-based The Straits Times. Ang kanya pong pamagat, more hassle than fun. Di ba yun ang slogan dati ng ating turismo? It's more fun in the Philippines. But with the ranking we got from a Canadian travel firm, Hello Safe, noong June 2025, ranking us as the least safe country to visit in the world. In the world, not just in Southeast Asia, not just in Asia, but in the world. Meron pa pong isang Singaporean-based paper, yung The Straits Times, ang headline po nila, more hassle than fun. Philippines struggles to draw tourists as it lags regional peers in arrivals. Pangalawa na po yan. Pangalawang source na yan. Ang Vietnam, pag-uusapan din po natin yung Vietnam. 22 million tourist arrivals ang Vietnam noong 2025. Dagdag po natin dyan, yung sa business world, Pilipinas na po yan. Ang column naman po nito, ang sumulat po rito, ay si Justin Irish Tabile. Justin Irish Tabile ng Business World. Pinakita niya rito na bumagsak yung ating arrivals din only 1.134 from 1.436. 300,000 po yung bagsak nung base sa kanyang report. Ang sinasabi dito, bukod pa rito yung Philippine Star sa business section, si Bu Chanko. Bu Chanko po ang sumulat din ito. So multiple na yung mga nagsusulat. Ina-analyze bakit kulelat, laggard, sickly ang ating turismo dito sa bahagi ng mundo. Ang Department of Tourism, ang target po nila ay 8.4
million foreign tourist arrivals noong 2025, noong nakaraang taon. Ang dumating lamang ho ay 5.6 million foreign tourist arrivals. Makikita natin dito, talagang napag-iwanan na ho tayo. Even in the column again, we have to make the proper attribution sa column ni Buchanko ng Philippine Star Business. Binanggit niya yung komento ng environmental planner. Magaling din po ito, si Paulo Alcazaren. Si Paulo Alcazaren, and I quote, "The streets of Panglao tonight," yung kanya pong linabas ito sa kanyang Facebook posting, "messy and unfriendly." Panglao po ito "The streets of Panglao tonight, messy and unfriendly." Marumi at unfriendly. Babalik po tayo noong June 2025. Yung pagiging unfriendly, does it still reflect yung June 2025 review ng Canadian travel firm Hello Safe na ang Pilipinas po ang pinaka-hindi safe na bansang bibisitahin? Tama yun, no? Tapos sabihin ng isang trailing dyan, yung Davao daw pinaka hindi safe sa Pilipinas. Talagang lakas ng tama nila, no? Nag-hallucinate na lahat sila. Kasi nga si Sara, malapit ng 2028, di ba? Kaya sila lahat, nag-hallucinate na, lahat na gagawin na. Maganda po yung sinabi niya rito eh. Duterte, si PRD po ito, shut down Boracay. Dahil po sa naging napakababa na po yung point ng Boracay, blighted, noisy, polluted, unsafe for pedestrians, lacking in basic services and amenities. It cost the government over 4 billion to fix it in 2 years. That time, very decisive. Hindi natin makakalimutan yan. Sino mag-iakala na merong pangulo na magpapasara ng Boracay? Sinasabi, crown jewel ng ating turismo. Pinasara po ni PRD para ayusin. 5 years later, bahagi po ito ng komento ni Paulo Alcazaren, 5 years later, the improvements are wearing thin. Ibig sabihin, hindi na na-upgrade, hindi na na-up-to-date yung improvements na isinagawa pa nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, ganito lang po muna tayo mga kababayan natin. No? Dito po ay talagang kayo na humusga, kayo na ang humugis. Kung ito ba ay nagloloko lang ba, ang lahat na naglumalabas, wag mula sa mga, wag niyo titignan ng kulay. Parang di ito, wag niyo tignan kung DDS sila o kung may sarili silang pang-interest. Tignan niyo yung mga sinusuka nilang mga ebidensya, katulad ni Nebiste. Imbestigahan niyo, katulad ng mga nagsasabing ganito. Huwag kayong defensive kagad, na teka muna, ganun. Isipin niyo na lang, trilyon na wala sa atin. Saan napunta yun? Kay Diskaya lahat? Kay Bong Revilla lahat napunta? Kay Bongo, sasabi niyo? Yung ba mga mastermind? Sige nga. Ha? Sino ba mastermind? Tukoy naman kung sino na eh. Si Saldi ko sinabi na kung sino. Tumugma sa sinabi ni Gutesa. Tumugma sa sinabi ni Diskaya. Di ba? Hindi pa rin kininiwala. No. Okay, dito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.